mga sisi mga tol! Maligayang pagbabalik muli sa aming channel sa pangalan ng aking kapartner na si Tolis. Kami po muli ang Just Louie Ace. Nako mga sisi mga tol, napakatagal na wala po kaming naipakitang vlog or kahit na anong video sa inyo. Dahil po, nag-adjust po ako, no? Nag-adjust po ako dito sa Pilipinas. Anyway mga sisi, for your information, ako po ay for good na. At wala na po ako sa Cyprus. Ayan. So, nandito na po ako sa ating bansang Pilipinas, mga sisi ko. Pero po, ang ating si Tol Ace ay nandoon pa po sa Cyprus. Ayan. Maybe next month, next year. Ayan. Makauwi na rin po siya for good. Okay, mga sisi ko, for today's video, ano nga ba yung aking natutunan, no, sa aking pag-uwi dito sa ating bansa? So, marami po ang nagsasabi na, yun nga, ang bata-bata mo pa, umuwi ka na, nag-for good ka na. Okay, my question is, ilang taon ba talaga yung dapat na pananatili ng mga OFW sa isang bansa, di ba? Okay, para sa akin naman po kasi, kung aabutin nga naman ako ng katandaan sa pag-abroad, naisip ko po kasi, ayoko naman po na sasabihin natin na aasa po kasi ako sa aking mga anak na sila po yung magbibigay sa akin balang araw ng aking kabubuhay, ganyan. Pero depende na lang po yan, no, sa mga anak natin kung tayo yung kung bibigyan ba nila tayo, di ba, ng kahit na kaunti, ganon. Pero para sa akin, mas magandang umuwi tayo na medyo bata pa. Alam niyo po kung bakit. Kasi sa totoo lang, kung medyo bata pa tayo, mas matututunan pa natin. Kung halimbawa, kung gusto nating magnegosyo, mas matututunan pa natin kung paano ba yung pasikot-sikot sa pagnenegosyo. Unlike naman kung halimbawang uuwi ka nang ikaw ay nasa sobrang edad na talaga, no? Mahirap ka nang makakatch up kasi nga parang pagod ka na sa pag-abroad mo. At the same time is, ikaw ay nasa age na. Okay, may edad ka na masyado. Para matutunan mo pa yung pagnenegosyo. Okay, hindi ko naman din na, 'di ba, dinajudge o pinangungunahan yung ibang nagkaroon ng edad sa abroad at umuwi sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-start ng negosyo nyo. Dahil alam ko naman na kahit kaya nyo pa, pero mahirap na masyado. Kasi nga, nakakawala na rin po kasi ng energy. Yung edad ba na kapag matanda ka na umuwi, parang yung pagod mo sa ibang bansa di ba? Parang andoon na lahat, full na full ka na. Kaya uuwi ka na mag-for good para makapagpahinga. Okay, kung limbawa sa pagpapahinga mo, swerte ka na lang kung meron kang SSS para magkaroon ka ng pensyon. Tama mga sisi? Okay, so kami naman po ni Ace is talagang nagpursige po kami sa aming SSS para magkaroon nga po ng pensyon. Pero ako po kasi, ang akin po kasi prinsipyo sa buhay, na kung po pwede lang is magkaroon ako ng negosyo rito hanggat ako ay medyo bata pa. Okay, at the age 40s, ayan. So, hindi na rin naman po yung bata, no? Pero, nandun pa rin naman yung kaya pa nating matutunan unti-unti yung pagnenegosyo. Okay, sa ngayon po yung ginagawa ko, ako po ay nasa clothing line. Nag-start po akong live selling. Ang mga itinitinda ko po ay mga ukay-ukay na branded. At mix po yung binibenta ko. At syempre, meron din po ako mga original na Shein. Ayan. Pwede nyo po akong i-follow sa aking page na Louis Clothing. Ayan, makikita nyo po ako sa Facebook. Ayan mga sisi ko. At pwede po kayong mag-mine, no? At nagsiship po ako nationwide through JNT, mga sisi. Syempre po, kayo rin po ang magbayad ng shipping fee dahil mura lang po kasi akong magtinda kahit po napaka-branded ng tinitinda ko. Kagaya po itong mga damit ng mga pambatang ito, ayan, mga murang-mura lang po yan. At kagaya nga po nito, ayan mga sisi, di ba, napakaganda. At ito ay H&M, ayan, sa halagang 100 pesos only. Pero kung makikita nyo, example pa lang ito mga sisi ko, ay bagong-bago. Okay mga sisi ko, yan nga po yung ibig ko sabihin na napakahirap po kasi aasa ka sa mga anak mo porket napagtapos mo na. So napakahirap po kasi ng ganon dahil magkakaroon din naman po sila ng sarili nilang mga buhay. Okay, kung kayo naman ay magsisimula magnegosyo, wag na wag nyo po kakalimutan, ayan, na gumamit ng social media.
mga social media platforms na doon nyo ipopost yung inyong mga paninda. Kagaya ko ay wala naman po akong physical store mga sisi. Nandito lang naman po ako sa bahay. Nandito po ako sa aking kwarto. Ayan. So, para sa akin, kung magsisimula tayo, wag po muna tayong magrenta. Dapat, palakasin muna natin ang ating mga paninda sa pamamagitan ng social media. Ayan, pag nakita natin na medyo kumikita na tayo, pwede, saka lang po tayo kukuha ng ating mga physical store para po doble ang ating kikitain. Hindi nyo po alam kung paano po yung paggawa ng content. Ayan, kagaya ng ginagawa ko ngayon, nagbibideo po tayo. Ito po yung tinatawag na pagko-content. Ayan, content creation. Dapat po, ganyan po ang gagawin natin at huwag po tayo mahihiya, no? Kasi alam ko naman is mostly sa mga Pilipina, no? Mostly sa mga OFW is mahiyain po talaga. Pero, isipin natin kung paano ka ba kikita kahit nasa bahay ka lang. 'Di ba? At kung hindi niyo po alam kung paano ang content creation, pwede po kayong mag-search niyan sa YouTube. Napakarami po niyan. Anyway, ako mga sisi, natuto lang rin po ako sa kapwa vlogger. Ayan. So, nanood po ako nag-search po ako ng nag-search hanggang sa nalaman ko kung paano mag-edit. Hindi po talaga ganun kadali. Hindi rin po talaga ganun kadaling gumawa ng content. Pero, kung gusto mo talaga, is meron po talagang paraan. Yan lang po ang masabi ko sa inyo mga sisi, kung gusto nyo po talagang kahit pa paano is makapagsimula. At kung magsisimula kayo, dapat yung passion nyo. Huwag po kayo magsisimula ng isang negosyo na dahil sa yung uso. Ayan, kung gusto nyo po talaga yung ginagawa nyo or gusto nyo simulan nyo. Ayan. Pero hindi lang naman po kayo magpo-focus, no? Focus muna sa isang maliit na business. Ayan. At kung lumaki na, okay na yung first na business nyo, pwede po kayo mag-multiple business. Ayan. Para mas more income. Ayan mga sisi, walang problema kung tayo ay uuwi na medyo bata pa, medyo energetic pa, medyo malakas pa, yung kaya nating matutunan pa yung mga bagay-bagay. Kesa uuwi tayo na uugod-ugod na at hindi na natin kayang aralin pa yung mga pagnenegosyo. Maraming pong salamat mga sisi ko. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe at nagustuhan mo ang ating munting advice na ito, please don't forget to subscribe at siyempre click nyo rin ang bell button para lagi po kayo ma-update sa mga next na video ng Just Louie. See you again on the next vlog. Bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.